Mga balitang tinututukan. Himpilan ng masa at bayanan. DZRS 598. Sumasahing papawid mula sa lalawigan ng Pampanga. Kayo ay nakikinig sa Balitang Tapat. Sandigan ng Bayan. Boses ng katotohanan. Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Magandang araw. Ngayon ay Linggo, ika-31 ng Disyembre. Ako si Jamiela Laksamana. At ako naman si Kirsten Joyce Lumalo. Kami ang inyong Kapaghatid Balita. Ito ang Balitang Tapat. para sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy na may trabaho, dumami pa. Pinabantay ang tropical depression sa silangang bahagi ng Mindanao. Sila palang bagyo? Mapua Cardinals, wagi kontra San Beda Red Lions ng NCAA Men's Basketball. Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle Marquez D. Mainit na sinalubong ng mga supporters sa pagbabalik bansa. Ating pangunahing balita ngayong hapon ay hinggil sa isyu ng paggawa kung saan ito ay ang mga manggagawa o nagtatrabahong Pilipino na humaharap sa iba't ibang problema sa paggawa o trabaho. Ang mga ilan na halimbawa rito ay mababang pasahod, kawalan ng seguridad, job mismatch, at kontraktualisasyon. Sa isyu sa paggawa, mayroon itong masama at mabuting bunga o epekto sa mga mamamayan at ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng mabigat na hamon ng paggawa, maaari pa rin itong magdulot ng positibong epekto. Ito ay aming ipapahayag isa-isa. Una sa listahan ay ang pagudlad sa pagbabago. Ang isyong ito ay maaaring humantong sa mga pagsusumikap sa advokasya at mga kilusang naglalayong pausayin ang mga pamantayan sa paggawa. Pangalawa, mas mapapatibay ang relasyon ng bawat empleyado sa pamamagitan ng pagkilala at pagtugon sa mga alalahanin ng bawat isa. Panghuli ay napapalakas nito ang boses ng mga manggagawa upang ipahayag ang kanilang karanasan at pangangailangan. Ang ilan sa mga nabanggit namin ay ang mga positibong epekto ng isyu sa paggawa. Ngunit, sa kabila ng magagandang epektong ito, ang isyu sa paggawa ay lubhang nakapipinsala pa rin dito sa ating lipunan. Aking ilalahad ang unang masamang epekto na maaaring bumaba ang produktibidad ng mga manggagawa sapagkat sila ang labis na nakakaapekto rito. Isa pang epekto nito ay ang pagkalugi ng mga negosyo sa kadahilanan ng pagkawala ng kita. Hindi rin mawawala ang kawalan ng trabaho sa maraming manggagawa na maaari magdulot sa pagsasara ng mga negosyo. Sa ilang mga epekto na aming nabanggit, maihahambing natin ang isyu ng paggawa sa balita na aming ihahatid ngayong hapon. Nakapagtala ng 4.2% unemployment rate ang Philippine Statistics Authority o PSA para sa buwan ng Oktubre nitong taong 2023. Ito na ang pinakamababang naitala sa halos 2 dekada. Para sa karagdagang detalye, ihahatid sa inyo ni Mikel Sanchez. Humigit kumulang 2 milyon ang mga individual na walang trabaho noong Oktubre 2023 na mas mababa sa 2.24 milyon noong Oktubre 2022. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, mahalaga ang pagpapalawak ng mga pagkakataon para sa mga individual na muling magsanay habang pinapanatiling ang mga pagsisikap na lumikha ng isang kapaligiran na nagpopromote ng mga dekalidad na trabaho. Inaasahan naman ni NEDA Secretary Arsenio M. Balisacan na ang mga kondisyon sa merkado ng paggawa ng Pilipinas ay lalong bubuti. Dahil sa pagpupursige ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayatin ang kalakalan at pamumuhunan at muling pasiglahin ang pagbuo ng mga trabaho. Narito ang aking kinakapanayam na handa maglahad ng kanyang opinyon ukol dito. Para sa iyo, paano nakakaapekto ang balita sa ekonomiya ng bansa? Nakakapekto ito sa pagulad ng ekonomiya ng isang bansa dahil ang paggawa ay isa sa mga pangunahing salik dito.
Kapag ang mga tao ay may trabaho, meron silang pera na gagastusin sa mga kalakal at serbisyo na tumutulong sa mga negosyo na lumikha ng mas maraming trabaho. Ang mga bansa naman ay mababang bilang ng mga walang trabaho ay bababa ang ekonomiya dahil naman ang mamayan nito ay walang pinagkukunan ng pambili ng mga produkto. Para naman sa'yo, paano ka naapektuhan ng nasabing balita? Bilang isang mag-aaral at mamayang Pilipino, natutuwa ako sa balita dahil ang dumaraming Pilipino na nagtatrabaho ay nangangahulugan na mas dumarami ang oportunidad para sa mga mamayan na mabuti ang kanilang pamumuhay. Dagdag pa, masulad ng andas ng ekonomiya ng bansang ating kinabibilangan. Ano naman ang aral sa balita? Ang aral na kinukuha ay maging produktibo sa lahat ng pagkakataon. Magpakita rin tayo ng responsibilidad sa bawat tungkuling ginagampanan sa sarili, pamilya at komunidad. Maging rason tayo sa pagunlad para sa kakabuti natin sarili, kapwang Pilipino at ng bansa. Maraming salamat sa paglalahad ng iyong opinyon. Muli, Mikel Sanchez, nag-uulat para sa Balitang Tapat. Binabanto yung tropical depression sa silangan ng southeastern Mindanao. Isa na nga bang bagyo? Para sa ulat panahon, narito si Jasmine Pagyo. Isa ng tropical depression ang binabantay ang LPA kaninang umaga. Huling namata nito sa layong 1,540 kilometro sa silangan ng southeastern Mindanao. Taglay ng tropical depression ang hangin na 45 kph na bugsong aabot ng 55 kph. Sa oras na makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagan na itong Bagyong Kabayan. Bukod dito, asahan rin ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Bicol Region dahil sa shear line. Apektado rin ito ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, kaya asahan ang katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Jasmine Pagyo, nag-uulat para sa Balitang Tapat. Para naman sa balitang pampalakasan, ihahatid sa inyo ni Dina Montemayor. Wagi ang Mapa Cardinals kontra San Beda Red Lions sa Game 1 ng Finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. May pitang labanan ng sa score na 68-63. Ito ang muli na ng pagkikita sa finals matapos ang mahigit 3 dekada. Best of 3 ang finals kaya huling pag-asa na ng Red Lions kung sila ang manalo sa Game 2 at pwesong magkaroon ng Game 3. Pero kapag Cardinals pa rin ang nalaig sa Game 2, sila na ang champion. Mapapanood ang Game 2 sa linggo ng hapon live sa GMA, GTV at sa social media pages ng GMA Sports at NCAA Philippines. Dana Montemayor, nag-uulat para sa Balitang Tapat. Upang maging updated sa mga balitang ating tinatangkilikan, narito si Eliza Bundalian upang ilahad ang Balitang Showbiz. Hindi nagpatalo sa ulan ng mga supporters ng Miss Universe 2023 Top 10 finalist na si Michelle Marquez D na sinalubong ng kanyang pagbabalik Pilipinas. Dito sa NAIA Terminal 1 kagabi kasama ang kanyang ina na si Miss International 1979 Melanie Marquez. Todo support at sigawan ng kanyang mga fans dahil 4 na special awards ang kanyang inuwi sa Pilipinas. Nakabilang na dito ang Best National Costume. Dahil naman sa mga kumakalat na larawan at video nila Michelle Marquez D at Miss Universe Thailand Antonia Porcel, first runner-up ng Miss Universe 2023, ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa ay pinag-uusapan na ng mga mamamayan. Both of us just created such good friendship, ang sabi naman ni MMD. Kahit nakakabalik pa lang ng bansa, ipagpapatuloy niya ang trabaho niya rito. Inaasahan din na magkakaroon ng motorcade si Michelle bilang pasasalamat. Eliza Bundalian para sa Showbiz Balita. At yan ang mga balitang aming nakalap tungkol sa issue ng paggawa at sa kasulukuyang nagaganap pa sa bansa. Muli, ito ang Balitang Tapat. Pinagkakatiwalaan noon at ngayon.
Walang pinapanigan, kakampi ng sambayanan. Dito lang sa DZRS 598.